Amen, amen. Singing is good, amen? Music is good, amen? Kaya we have one more special for you. Amen? Nais kong tawagan dito ang pastor ng Remnant Bible Baptist Church in Quezon City, si Pastor Reynaldo Ido for a special number. Pastor Ray, take it away. Amen, amen. Maraming salamat, Pastor Ray. Amen, amen. Are you excited tonight? Amen? Let's all rise as I call the pastor of the Baptist Church of Quipo, Zamboanga del Sur, Pastor Fernando Ido. Hello, hello. Sit. Okay. Sit down, please. Tahimik na, please. Okay. Okay. Please sit down. Di na ko kabaloon sa akong buhaton. Kanina pa kong pabalik-balik sa CR. Totoo yan. Kasi alam mo yung kanang sa Bisaya, kanang balay-balay yun ba? Oo. Maayo lang og sa ihang lugar, pero sa ibang lugar wala na. Oo. Oo. Sige, salamat ni Pastor Hill. Pwede palitan yung Bible Baptist doon. Pwede yun. The Baptist Church of Gipos sa mga resort. Pwede yun. Pwede rin palitan ang pangalan doon sa pastor. Kahit ilagay pa yung pangalan ni Pastor Hill Lorena sa Gipos, okay lang sa akin. Basta mag-preach doon,
Pastor Hill Lorena Disikan. Okay? So, first time nangyari yun, siguro nakita niyo yun sa video, di ba? First time nangyari sa aming church yun. First time. Kaya, maraming salamat sa preaching kanina. Kala ko, Lord, wala na talagang madagdag na kaluluwa doon? Wala na bang madagdag na kaluluwa sa church sa Gipos? Pero preaching kanina, there is more. Mayroon pang madagdag doon. Kaya nagpasalamat sa Panginoon na nakakunik ako dito. Kasi, testimony pa to ha, meron ako naririnig na mga grupo ng mga Baptist churches na tutulong sa soul winning sa iba't ibang simbahan. Nahihintay ako doon. Kaya yung isang pastor doon, ihanap, kahit gumastos pa ako, matulungan lang ang Gipos. Matulungan lang. Okay, so much for that. Di ko na alam anong sasabihin ko. Sa mag-Bisaya ka, kalahati dito, Bisaya daw. Paano naman yung hindi Bisaya? Bahala sa buhay nila. Okay. Kailangan nyo matutong may Bisaya kasi ang lingwahe sa langit, Bisaya eh. So, ganun, ito na lang. Sige, shall we stand in reverence to the Word of God? Yung tinawagan ako ni Pastor Hel na mag-preach, nakahiga ako doon eh. Mga alas 2 yata yung tumawag siya. Bigla lang akong tumayo. Pag ganun ko, ano naman i-preach ko doon? Ano i-preach ko doon? Dapat ako pumunta doon, makinig lang. Ako ang mag-preach. Siguro, obserbahan ni Pastor yung sermons ko, paano mag-preach. Kasi papunta yung mga, sabi niya, papunta yung mga church worker doon. Sa akin lang ha, baka papuntahin ako dito para mag-aral ng, anong tawag sa inyo doon? PSS? Oh. Okay, mga hula-hula lang yun. Okay, shall we read ako lang magbasa, Matthew 20. Yung kapatid ko, siya yung nagdala sa akin sa Panginoon. Siyang nag-witness sa akin. Nagluhod kami sa Kaban. Alam mo yung Kaban? Noon, ang box doon na lagayan ng mga damit. Oh, witnessan, lumuhod kami. Oh, doon kami lumuhod. Sinwitnessan niya ako. Kaya malaki ang utang ko sa kanya. Kaya kung anong kita namin sa church, padalhan ko siya. Mag-touch ako kay Melchizedek. Sabi niya, mag-touch ka kay Melchizedek. Oh, no problem. More than a touch. Okay? I read verse, ako lang, basta sundan na nyo sa inyong mga mata. Matthew 20, 1-16. Hindi ba ito para sa inyo siguro kasi soul winner naman kayo eh. Pero ito ang binigay ng Panginoon ng mensahe. Alam mo, nabuo lang ito na ito nakadecide ko itong ipipreach ko. Marami mang i-preach. Pero ano ang title? Nahirapan kung anong i-preach sa inyo kasi makita naman sa gawain nyo eh. Hello? Sige. Pasensya na kayo ha, Bisaya, yung kanya. Verse 1, For the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder which went out early in the morning to hire laborers into his vineyard. And when he had agreed with the laborers for a penny a day, he sent them into his vineyard. And he went out
about the third hour, and saw others standing idle in the marketplace. And he said unto them, Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right I will give you. And they went their way. Again, he went out about the 6th and 9th hour, and did likewise. And about the 11th hour, verse 6, he went out and found others standing idle, and said unto them, Why standing ye here all the day idle? They say unto him, Because no man hath hired us. He said unto them, Go ye also into the high vineyard, and whatsoever is right, that shall be received. So when even was come, the Lord of the vineyard said unto his steward, Call the laborers, and give them their hire, beginning from the last unto the first. And when they came that were hired about the 11th hour, they received a penny a day. But when the first came, they supposed that they should have received more. And they likewise received every man a penny. Verse 11, And when they had received it, they murmured against the good man of the house, saying, Thus, this last have wrought but 1 hour, and thou hast made them equal unto us, which have borne the burden and heat of the day. But he answered on one of them and said, Friend, I do thee no wrong. Didst not thou agree with me for a penny? Take that thine is that go thy way, and go thy way. I will give unto this last, even as unto thee. Is it not lawful for me to do what I will with mine own? Is then I evil because I am good? So the last shall be first, and the first shall last. For many be called, but few chosen. Shall we bow down our heads and close our eyes? Father in heaven, please thank you for the privilege to stand behind these great people. I know, Lord God, in my own, I have no capacity, Lord, to deliver your word. But I trust the Holy Spirit to use me this afternoon. And I pray, Holy Spirit, do the works that only you can do. I pray, Father in heaven, cleanse us all from our sin, especially your servant. And take all the glory and honor. In Jesus' name I pray. Amen. See to this? The message this afternoon that I'm going to give to you is the heart behind God. The heart behind serving God. Ang puso sa paglilingkod sa Diyos. Okay? Many people serve, but not all serve pure motives. Hello? Hindi pure, hindi anong motive sa Tagalog? Motibo. Maraming nagsiserve sa Panginoon, pero hindi pure motive ang ginawa nila. Hello? God does not only look at your hands, what you are doing, but He looks at your heart, why you doing it. Hello? Bakit to? Anong bibig mo sabihin? Bakit ginawa mo yun? Hello? Nabiblessed ako, tinawagan ako ng aking anak, bugtong anak na lalaki. Pang, I pray for you while you preach the word. Kailangan ako ng prayer eh. Kasi itong lingwahe ito, very resto para sa akin. Sarap magbisaya. Okay, in Matthew 20, Jesus gave a parable that dealt with the subject of labor and service to the Lord. Di ba ito yung chapter na ito? Yung pinag-usapan, yung trabaho, yung gawain, yung serve ng Panginoon. Ito man yung subject. The parable is a story of a vineyard owner that hired laborers to work in his vineyard. Hello? Okay, so throughout the day, makita mo yung may-ari, napabalik-balik siya sa marketplace. Hire ng laborers. Alas 9, alas 12, alas 3, at alas 5 ng hapon. Kahit isang oras, hinire pa. Hello? So, makita to sa story, di ba?
So, pag bayaran na, anong bayaran nun? So, sweldo na. Inuna yung nagtrabaho ng 1 hour. Nakita yung nanguna yung 8 hours ang trabaho niya. Reklamo siya, di ba? Bakit mo binigyan ito parehas sa amin ng trabaho? Alam mo mga kapatid, binigyan tayo ng blessing ng Panginoon na nakasali tayo sa mga bidding sa government. Bago lang, hindi naman matagal na sa DPWH sabi flood control. Hindi yon, sa province yun. Meron kasing laborers, no, meron akong mga skilled person doon sa kuana. Tanga-tanga. Alam mo yung agi agi niya sa araw. Hindi karapat-dapat ibigay kong sahod sa kanya sa isang araw. Oh. Yung isang labor ko doon, kahit 3 pang skilled person, masunukan, kaya niyang ano yan? O sunod Bisaya na, Tagalog. Kaya niya maagapan. 3 skilled person, 1 labor only. Kaya ang sahod ng isang labor, nilibel ko sa mga skilled. Okay? Kasi, sabi niya, bakit mo yung sahod ng labor pareha sa amin? Nga mo rin, magbuot ka. Oh. Ano magbuot na gana ko, pareho na kukuhan? Oh. Di ba? Buot man. Ikaw ba'y mo sweldo? Kasi naalala ko itong verse na ito eh. Nag-murmur siya. Bakit pareho ang bigay? Bakit pareho ang sahod? Okay? Talagang normal yan, di ba? Hello? Siguro pag dating ng judgment, tawag dyan, yung bigay ng mga crowns, o wag mong sabihin na si Pastor Hale mag-murmur siya against the Lord kasi nauna kayo, ako, lang. Nauna kayo what's that? Nag-alagad. Naglilingkod. Laki na ang kanang kita, agi. Laki ng trabaho. Pagdating sa harapan ng Panginoon, pareho kami matatanggap. Hindi naman siguro, di ba? Talagang magmurmur, talagang magbagulbol ang tao, anak. I believe magbagulbol si Pastor Hill kung parehang tatanggapin namin sa harapan ng Panginoon, parehang bigayan. Anong bagulbol sa Tagalog? Reklamo. Hello. Pareho ang bayad. Kahit yung 1 oras lang, pareho ang bayad sa 8 oras. Bagulbol man. Kaya kung hindi yan ma-detect yung ganong klaseng ugali, hindi pure motives, babagsak doon sa verse 16. Ano sabi ng verse 16? So the last shall be first and the first shall last. Kaya yung 1 hour, yung 1 oras na nagtrabaho, yung nasa Venezuela, nasa kuana, yung unahing tawagin. Pwede din ako magreklamo ng ganun. Unahin mo lang tawagin sa yung unahin mo tawagin mo sila. Yung naunang nagtatrabaho. Mauna sila, Panginoon, haharap sa iyo, huli na lang ako. Iba ko, hindi nagit.
Sige. So, bakit to siya binigay ng Panginoon ng parable, na ganitong parable? Yung vineyard owner. Kasi si Peter, nagreklamo din. Tingnan mo yun sa chapter 19, verse 27. 19, verse 27. Ano sabi dyan? Then answered Peter and said unto him, Behold, we have forsaken all and followed thee. What shall we have therefore? Sa tingnan mo, Panginoon, iniwanan namin lahat. Sumunod lang sa iyo. Ano ang makukuha namin sa pagsunod sa iyo? So itong parable na to, naka-address to sa tanong ni Pedro. Kasi hindi naman pwede magtatrabaho tayo kung wala tayong makuha. Amen ba? Sino namang taong normal na, sige magtrabaho ko kahit walang sahod? Hindi ganun eh. Una sa lahat, parang galit kayo sa akin, nakatingin na. Sige lang. Kung hindi niyo nagustuhan, ano lang kayo? Pikit yung mga mata ninyo. The call to serve is open to all. So makita natin sa parable na yan na lahat tayo ay tinawag para magtrabaho. Imagine mo yan, pabalik-balik yung may-ari ng vineyard. At saan siya papunta? Sa marketplace. Anong nasa marketplace? Naglaro ng chess, dama. At saka inom-inom lang dyan. Oh. So one thing that is clear regarding this parable is that it has to do with subject of working and service. Klaro to eh. Ang pinag-usapan sa verse na ito, yung parable na ito, trabaho. Where people are sent to work. Hindi na siguro niyo isultin ako nga. Alam na natin sa Biblia that we are saved to serve. Kahit nung nasa Old Testament, ganun eh. Every one of us has a place in which we are to work and labor for the Lord. Hello? Meron tayong lugar. Magtrabaho. Sabi ko sa Panginoon, Lord, sinabi ko sa asawa ko, pwede i-stop yung business. Kasi di ko gusto na hanggang ilang years na ganun din ang attendance. Yung church namin, ma-occupy yun mga 300 people, sir. Tapos ang magsimba lang doon, nasa 60 to 70. Kaya wala yung nananangin, Panginoon, paano ito gagawin? Paano ito ipalambo ang ministry? Tuwing linggo ng umaga, tatayo ko doon sa gate. Tingin-tingin, sino yung papunta mag-worship? Kaya naisip ko tuloy, na magsutana ako. Lagyan ko nung sinabi ko yan ni Pastor Hill kahapon. Kung pwede, Pastor, magsutana lang ako, bagting na para ang tao papasok. Balik ta rin yung wolves, ano yung tawag yun? With sheep's clothing? Balik ta rin yun, hindi ganun, Pastor. Yung, di ba, sheeps with the wolves clothing? Balik ta rin yun. Wolves with sheep's clothing. Ano magsibisun? Hindi naman yung doktrina. Hindi balik ta rin doktrina. Paano lang ka mamingwit na yung church mo mapuno? I-resin natin yan. Magsimula tayo ng misa alas 8:30.
Umisa na. Sabi ng asawa ko, ano yung utak mo? Hello. Narinig mo yung G12? Sa Pentecostal, di ba? Dami nila. Yung first class namin na Pentecostal Happy Church, dami membro, babae lang. Babae ang leader, ang pastora nila. Sabi niya sa akin, kung gusto mo, Doy mo ang tawag niya sa akin, na marami kang membro, tanggalin mo yung doktrina niyo. Lagyan mo niya ng bass drum yung church niyo. Babaguhin mo yung kanta niyo. Gusto ka na ng pag yung utak ko baliktad na din ang ano ang intention ko? Marami lang maligtas, mapuno lang yung church building. Di ba yun ang nangyari sa banquet? Na inimbintar siya, halos lahat refuse to come. Ano sabi niyong kwan doon? Go to the highways and compel din to come. Yung mga buta, yung mga bakol. Ganon. Wala akong pakialam kahit hindi pa siya mag-tights. Mapuno lang yung church. O hindi naman pwede ganun. Kailangan mag-tights din. Wala yun eh. Sa Bulanon pa, Pungbay Magdadyon. Bahala na kayo dyan kung anong pag-intindi nyo doon. Hello? So, meron tayo, every one of us has a place in which we are to work and labor for the Lord. In this parable, reminds that there is a place for our service. Hello? Mayroon kang lugar. Amen ba? Di na natin basahin kasi para ma-short ang sermons. Sa verse 2 to 27, pabalik-balik sa marketplace yung owner. Meaning there's a great demand. Imagine, pabalik-balik siya. Even though he had hired the demand of the work called for more and more laborers. No matter the size of a church or the number of its ministries, there is always great demand for more and more laborers. Kahit ano pa kalaki ng church. There will be a place for you to serve at this church. Pagkatapos ng conference doon, yung isang membro ko bumili ng pandesal na umaga. Siya. Kasi yung church doon naka-elevate siya. So yung sound system, talagang malayo ang mararating. Yung mga unbeliever na mga doon naingayan siguro. Sabi na yung isang tao, ang kapitbahay namin, ang tindi ng baptismal conference nyo, no? Baptismal conference. Tubig daw, Brad. Ano ko din eh? Huwag malala, malapit akong matapos. Kasi kapunga-punga kong Tagalog. Okay? So, talaga nagpapasalamat ko sa Panginoon kasi dati, yung magsusulwining kami, nandyan lang sa mga 15, yung involved. Pero, tumawag ko sa misis ko kahapon, ilan ang nagsulwining? Umabot na kami ng 30. First Sunday, mayroon kaming 8 first-time visitors. Oh, praise the Lord.
Ingko ilan ang offering? Wag na lang. Kasi bundok yun bundok. Yung karamihan ng mga membro doon, mga farmers. So alam mo na kung magkano ang offering sa mga farmers. May mga professional naman, yung iba faithful, yung iba semi-faithful. Ganun na lang. Alam niyo, nakikinig sila sa akin ngayon. Oh. Ewan ko lang kung ni-live. Basta, naminaw sila na ako, mga membro. So, dili ko patagag istorya, kay basig masuntukan ko ni Gole. So, di ko patagag istorya. Dili, pwede nga ipanabi na ko sila. Kung magwali ko sa ubang simbahan, pwede na ko sila itabi, kay dili man live. Bro, ito, live to. So, wala na. Pati yung asawa ko. Talagang mag-preach ako nga nandiyan siya, nakatitig sa akin. Mayroon ako mga, hindi siya anong tawag yun? Maigo sa wali ba? Matamaan. Siya, kaya mag-preach ako doon. Ako ginglikayan nga di siya maigo. Magulo eh. Anong sinabi mo? Buti yung mga asawa niyo, hindi ganun eh. Oh. Pare-pare. Oh, kaya ingat-ingat ako sa pag-preach. Iwan ko sa inyo dyan. Okay. Oh, sige, tuloy tayo. So, yun, meron kaming 30 souls. First Sunday after sa conference, meron kaming 8 first-time visitors. At saka talagang nangailangan talaga kami ang tulong niyo doon. Paano yung si Pastor Hill? Kailangan mayroon kayong programa doon. Hindi ko alam anong programa. Anong mga strategy doon? Kung pwede pala, mag-UGT ako dito. O, totoo yan. Paano gagawin? Hindi naman ako nakapagtapos ng Bible School. Yung mga nalalaman ko sa totoo lang, no? Yung nalalaman ko sa Biblia, mga doctrine, nag-subscribe ako sa Sword of the Lord. Yung wala nang Lifeline, pero pag makapunta ako sa Cagayan, papasok ako sa Lifeline store. Na wala na ngayon. Yun lang ang na-acquire ko. Basa ng Bible. Makikinig ng mga preaching. Preaching ni Pastor Hill. Yung mama ko doon sa Muntinlupa, palagi ang nakikinig. Siya sabi, yun ang speaker mo doon, magaling yun. Sabi ng mama ko, magbigay ka naman ng commitments dyan. Kasi yung paborito mong preacher, pupunta doon sa church, bigay ka naman ng commitments. Hello. So if you are doing nothing, it is not because there is nothing to do. Wala akong magawa, wala na akong gagawin. No, sir. Meron. There is a great demand for workers. Amen ba? In fact, Christ prayed for laborers. Hindi problema yung aanihin. Ang problema yung laborers. Tingnan niyo mo sa verse 6. Diba tanong niya sa verse 6, bakit kayo nakatayo-tayo pa dito? Tingnan mo sa verse 6. And about the 11th hour, he went out. That is 5 p.m. 11th hour. And found others standing idle, and said unto them, why standing here all the day idle? Bakit kayo walang ginawa? Patayo-tayo ka lang dyan? Pang-scroll-scroll lang ng cellphone? Hello?
Alam mo mga kapatid, kahit pastor, kahit ako, pag hindi yan mabantayan, yung paggamit sa cellphone, palipas ng oras. The duty is undeniable. There is a great duty sa atin mga kapatid. Hello? It is a question to ask many people in the church. Why you are standing idle? Bakit pa tayo wala kang ginawa? Hello? Why do you waste the day God has given you doing nothing? I'm preaching also to myself. Hindi lang sa inyo yan, pati sa mga membro. Sige po. Why you accept the grace of God and then do nothing for Him in return? Bakit ka tatanggap ng favor ng Panginoon na wala ka namang ginawa? Why you be idle when you have a duty to serve the Lord? In fact, in 1 Corinthians 15:8, always abounding in the works of the Lord. Meron tayong trabaho eh. Sabi ni Pastor Edo, magpatayo ka ng balcony dyan. Kailangan makilala yung gawain dito sa Gipos kahit sa Pagadian City. Pasukin natin yung lahat ng mga kuwan. Anong yung mga pulis at saka army. Okay yan. Praise the Lord. Pero kailangan kasama ko, padala ka pastor, kasama mo si Colonel AP. Huwag mo namang ipadala pastor katulad ni Alexander Cappers. Kilala niyo yun? Huwag mo namang padalhin ng ganun. Palaging mag-preach si Apostle Paul. Against siya sa leadership ni Apostle Paul, ang speech ni Apostle Paul. Si Alexander Coppersmith, alam niyo mga Bible student? Kasi hindi talaga magkasundo pag ganong klaseng ugali. Kaya believe ako ni Pastor Hill. Thank you, Lord, for this man. Kahit saan si Pastor patungo, nasa likod niya ang iyong mga members. Especially ni Pastor Dan. Pastor Dan? Brother Dan? Grabe naman, kahit naka-CR si Pastor Hill, doon din siya. Yung sa amin mga membro doon. Kaya madapa yung pastor, mirese. Pero sa yung mga membro, yung pag-treat sa pastor niyo, ay salute. Tanga-tanga ka kasi pastor, nadapa ka. Ano ba yan? Okay? Napapamadiha? So, una, the call to serve is open to all. Pangalawa, the compensation of service is assured. Hindi pwedeng walang bayad sa pagtrabaho. There is a promise with your service. Di ba sabi ni Apostle Peter, ano namang matanggap namin? Iniwanan namin na yung pamilya namin. Susunod lang sa'yo. Anong matanggap namin? Hello? What shall we have therefore? Sabi ni Apostle Peter. Means, Lord, what going to get for serving you? Yung ibig sabihin ni Apostle Peter wala pang reward? Meron.
Mayroon. Kung sa tinawag ka ng Panginoon, primero lang yan, medyo mahirap. Yung magsaing ka, kahoy, gatong. Pero sa habang magkadugay ka sa ministry, hindi naman ganun perminting panggatong lang, kahoy. Gasol na naman. Hindi ko maniwalang ganun eh. Kung hanggang 20 years ka sa ministry, 30 years, kahoy pa rin ginamit mo, something nung sa'yo. Patayo-tayo ka lang kasi. At natin kahit saan conference, nandoon ka. Kaya yung mga ibang pastor doon, galit sa akin. Hindi ako sasama kahit saan conference, nandoon din sila. Bariya kami ugali ni Pastor Hill. Siya po, Pastor. Magalit yung ibang pastor pag makarinig. Sa totoo lang, mga members, grabing invitation kong ginawa doon, parating sa conference. Punta kayo doon kasi yung speaker ko, si Pastor Hill, Laurina. Kilala, yung dalawang kapatid, kilala yun sa lahat ng mga Baptist pastors in the Philippines. Walang hindi nakakilala sa kanila. Punta kayo doon. Kasi yung mga pastor na nakapaksyon-faksyon eh. Pag hindi mo ka-grupo, walang umatin sa'yo. Pero, pinadalhan tayo ng mga pastors doon, mga 25 yata. Yung next conference, ito na lang yung pastor ang imbitahin ko, hindi na ako mag-imbitar ng iba. Ikaw na mag-imbitar, friend. Ako hindi na. Pag pumunta ako doon, merong panggasolina pabalik. Yun ang mentality doon eh. Hindi yan mag-aatin ng pastors doon pag wala kang ibigay, pabalik sa kanila. Huwag may itabi doon, friend ha. Sa atin lang to. So, yun ang sabi ni Apostle Peter. Our Lord tells to Peter that those who give themselves in the service of the Lord can rest assured that He will take care of them. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon eh. Basta magtatrabaho ka lang sa Kanya. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Ano sabi ni David? Matanda ako, wala ako nakita na anak ng Panginoon na nagpakilimos. Kung meron mang anak ng Panginoon nagpakilimos, something wrong sa kanya. Kaya nga pinatay si Lazaro kasi nagpakilimos eh. Sabi ng isang pastor. Hindi ako nagsabi doon. Baka kulatahin ko ni Lazaro doon pagdating sa langit. Di ba? Si Lazaro, di ba? Yung pagkain niya, yung mga mumuho lang sa yaman. Hello. The reward is clear. Hello. Mayroong reward. All human question is in verse 27 sa sa Matthew 19, no? Lahat yan, like Peter magtatanong, anong makuha namin? Panginoon. Huwag kang hypocrite. Pareho tayong tanong ni Pedro. Hello? Basta lang walang pera. Basta mag-serve ng tayo, kahit walang pera, bot ni mo. Hindi lalago ang gawain kung walang pera. Kasama yon. Pero hindi natin problemahin yung pera, susunod lang yon.
Sabi ng Panginoon ni Pedro, magmanagat ka, masul ka, i-open yung kuhan. Yung bibig o baba sa isda, meron kang makuhang pera doon. Anong ibig sabihin? Mag-soul-winning ka. Bahala kayo dyan. Total, panalagsara mo kumuhali doon. Okay? So, yung tinanong yun ni Pedro, sinagot siya sa Panginoon sa verse 29. Tingnan mo yun. Tingnan mo yan. Tingnan mo. Huwag kang titingin sa akin. Sa Biblia. Bihira naman. Lahat tayo babasa. Sa verse 29, everybody go. And everyone that hath forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, shall receive what? 100-fold, and shall inherit everlasting life. Shall receive 100-fold. Ibig sabihin, kung iwanan mo yung misis mo, bibigyan ka ng 100 din. Diba? Mara 100 din yung biyanan mo. Ganon bang interpretation, Pastor? Bahala na kayo dyan. Basta yun ang sinabi. Hello? Papagalitan tayo ni Pastor Hel yung ganong interpretation. Okay? So, maraming mga Kristiyano na misinterpret ng bersikulo na ito. Hello? Serve God equals, mag-alagad ka sa Panginoon, mahimo kang milyonaryo? Yun ba ang sinabi? No. Serve God equals become rich materially, but Jesus teaches the verse, serve God equals you gain what is far more valuable than money. Hello? The Lord makes it clear that those who sacrifice in this life to serve Him will be rewarded. May matatanggap ka. More than money. Alam mo mga Panginoon, Panginoon, alam mo mga kapatid, ano ba ito? Natutuwa ako eh. Nag-text si pastor sa akin. Sabi niya, isa ka sa mga bagong misyon ko. Thank you very much, Pastor. It's my honor. Iwan ko lang sa inyong dalawa. Basta ako gitiksan, yung ganang naadong. Isa na ako sa missionary doon sa Baptist Church of Gipos. Kaya ayaw ko niyo ising-isingan niyo diri. Sambot mong ising-ising, i-discriminate ba? Kahit Bisaya, ganon ang treatment nyo sa amin. Huwag naman. Pare-pareho lang tayo tatanggap. A penny a day. Okay? So, time spent in service to Christ is time that will reap eternal and extraordinary reward. Mayroon kang matatanggap, mga kapatid. Hello? It is clear that those that labor for the Lord will be rewarded. Klaro yan sa salita ng Panginoon. Amen ba? The promise of reward is, yung promise ng reward? Conditional. Bakit conditional?
Yung nagtatrabaho lang. The reward given based upon your work. Those will be rewarded. Base yan sa yung trabaho mo, yung agi mo. May ganti yan, may reward yan. Those who do not work should not expect to receive anything from the Lord. Kung wala kang ginawa sa Panginoon, huwag ka nang umasa na mayroon kang matatanggap. Hello? While the owner was generous with his money, di ba? Kita natin, kahit isang oras, pareho ang bigayan. He was not giving away his money. Kahit hindi niya binigay yung money, yung mga taong walang ginawa. Hindi. Yung binigyan lang niyang money, yung nagtatrabaho lang. Only who works in his vineyard will rewarded at the end of the day. If you do nothing for Christ down here, don't expect him to commend and reward you up there. Huwag ka man ang umasa yung versikulo, well done, good and faithful servant. Hindi mo marinig yun. The rewards of heaven are conditional based upon our labors on this earth. Don't go empty-handed, my friend. Bahala na, ligtas. Bahala na kung walang kuan, basta ligtas lang. Yun ang mentality sa karamihan ng mga membro. Pero pagdating yan, judgment, nakakahiya yung walang agi. Pangatlo, parang inantok na kayo. Last. Amen. The danger of the wrong spirit in service. Merong danger eh. Yung espiritu mo, yung pag-serve mo sa Panginoon, ibang klaseng espiritu. Murmuring. Merong danger diyan. Tingnan mo yung karakter ng first laborers, yung nagtrabaho. Hello? Under prostration at the end of the day. Frustrated siya kasi pare-pareho ang bayad. Merong danger dyan. Sa pag-serve natin Panginoon, merong danger kung hindi tarong ang espiritu mo sa pag-alaga niya. Anong danger yan? So makita mo yun, yung sa last na, yung bayaran na, payday na. Kita yung sa isang kuan, yung primerong laborers, bakit pareho ang bigay? Nagmumurmur siya. Right? Sa verse 11, tingnan mo yun sa verse 11, no? And when they had received it, they murmured against the good man of the house. Amen ba? Kita natin doon. So, nagtatrabaho sila lahat. Tapos nagklamo yung isa. Those who labored in 1 hour received the same wages. Pareho sa nagtrabaho ng 8 hours. Sabi ng ang may-ari, owner, wala naman akong ginawang masama. Hello? Wala akong ginawang masama. Di ba, nagsabota nga inana ang bayad kada adlaw niyo. May kasabutan. Mayroong agreement na ito lang ang matanggap niyo. So, whatsoever is right, I will give you. Yung tama lang. Mayroon namang mga taong ganun, di ba? Kahit sa mga membro, mayroong ganun.
kung ano yung mga yung pag-alagay nila sa i-negotiate yung price. Hello? Mayroong mga Kristiyano na gano'n eh. I-negotiate yung price nila, yung pag-serve sa Panginoon, i-negotiate nila. Bakit ito lang? Bakit ito lang? Maraming mga Kristiyano magsasabi, Lord, I will serve you, but you had better bless me financially. May mga espiritong gano'n eh. I-bless mo ako, Panginoon, financially. Mag-alagad ko nimo. Mag-serve ko nimo. Mayroong mga Kristiyano gano'n, sige, mag-alagad ko. Kailangan ma-recognize ko sa church na yan. Kahit hindi ka ma-recognize. Makita ka lang ng Panginoon na nagtatrabaho ka. Enough na yun. Iwan ko lang dito. Pero kahit sa church namin, kahit maliit yun, mayroon talagang ugali na gusto siyang ma-recognize. Isa lang ma-recognize doon sa church eh. Yung aktor. Yung pastor. Yung mga membro, bahala na kung anong kandyan. Ma-recognize ka ba o hindi? Huwag kang magbagulbul. Hello? I will not work without getting some kind of credit. Is that so? Yung espiritu ng ganun. Okay ba yan? You see the danger? Don't negotiate with God for His favor. Hello? Just agree to serve Him. And let Him take care of taking care of you. Enough na yan. Huwag natin i-negotiate yung magbigay ng kondisyon sa Panginoon. Okay? Malapit ako. 5 minutes na lang. So makita natin dyan, no? Yung sinabi ng primerong nagtrabaho, it's not fair. Grabing trabaho ko, tapos pareho ang natanggap namin. It's not fair. Yan ang sabi ng first group of laborers. Hello? Anong pinagtalunan doon, Pastor? Yung fairness ng may-ari ng vineyard. Yun ang pinagtalunan nila. Bakit ganyan ang ugali mo? Parehong bigay. There are those who are constantly looking around at what God is doing in the lives of others. Mayroong mga tao nag-observe. Ano ang ginawa ng Diyos, yung ibang Kristiyano. Kung ang Panginoon binibless niyo yung isang Kristiyano, ma-hurt siya. Ma-hurt siya. They hurt and bothered by what they perceive to be injustice. Hindi yan tama, Panginoon. Bakit binibless siya? Mga inggitero ba? Hello? Sabi nila, I have done more for God than them. Marami akong nagawa, Panginoon, kaysa Kanya. Bakit sobra-sobra yung blessing binigay mo sa isang Christian members? Ano sabi niya? It is not lawful for me to do what I will with mine own. Is then I evil because I am good? The rebuke is clear. Hello? Anong ibig sabihin ng Panginoon doon? The Lord uses this parable to remind us of truth. We must mind our own business. Huwag kang makialam sa iba. If God chooses to bless my neighbor,
That is between God and my neighbor. Hindi ka kasama doon. That's not means that he is not fair to me. Hindi ibig sabihin niya, hindi siya fair sa akin. Hello? Parang galit kayo sa akin, ha? Pag pinagpala yun si Pastor sa birra kaysa sa akin, sa kanya, sa Panginoon yan eh. Wa ko'y labot na. So, if we are not careful, like Peter, we ask, Lord, anong matatanggap ko? Hindi natin yan mabantayan. Pag ikaw ay gumawa sa gawain ng Panginoon, nag-serve ka sa Panginoon, meron ka ding matatanggap. I-bless ka rin ng Panginoon. Hello? Shall we stand? Let's pray. Panginoon Diyos, maraming salamat sa iyong salita. Thank you, Holy Spirit, of your word. In Jesus' name I pray. Amen. You heard the message. If you were touched by the message, if you were challenged by the message, talk to God in prayer tonight. Tayo po yung manalangin. Dakila namin Diyos, maraming salamat Panginoon sa paggamit niyo kay Pastor Fernando Ido to give us your message tonight. Lord, maraming salamat sa ehemplo na pinakita ninyo that salvation is open to all. Salvation is free to all, Lord God. Hindi po pinag-usapan, Panginoon, what we have done. What is important, Lord God, is our trust in your only begotten Son. Just as you have shown, Lord, the criminal on the cross on the last moment of his life trusted your Son as his Lord and personal Savior. And the reward of salvation is the same, Lord God. Thank you, Lord, for the opportunity to be counted as your sons and daughters. Thank you, Lord God, for the opportunity to be able to work in your vineyard. Thank you, Lord, for the opportunity to know your Son, Jesus Christ, as our Lord and personal Savior. Look at your children, Lord, families, parents, children, approaching you in prayer tonight. Hear their prayers, Lord. Answer their prayers. If there's anyone tonight, Lord, who has problems, Panginoon, and they are laying it down at your feet, Lord, on the pulpit, hear their prayers, Heavenly Father.
Maraming salamat, Panginoon, that we have you as our Lord, whom we could approach. Cleanse us, Father, from all of our sins. And once again, Lord, thank you for using Pastor Ido this evening. All this I ask, Lord, in Jesus' mighty name. Amen.